Isa akong anak sa labas, kinuha ako ng lola at lolo ko. Tapos merong nag-alaga sa akin na panganay nila, walang anak. Parang inampun ako nun. Masakit, kaya lang wala akong magagawa eh. Titiis na lang ako. Bunga ng kawalan ng gabay, nahantong si Jerry sa mga baluktot na gawain. Doon ako natutong dumiskarte sa buhay. Una, naging runner po ako ng illegal ng karera ng kabayo. Pagkatapos no, naging obrador. Mga bakla, nagkakagusto rin sa akin. Bibigyan lang ako ng pera, ganun. Okay na, sold na. Dahil wala akong pera, kapit sa padalim. Bagamat kumikita, ay lalo lamang lumalala ang kalagayan ni Jerry. Pagka-graduate ko ng high school, nasama naman ako sa mga grupo ng mga tirador, mga hold-up. Magkagayunman, ninais ni Jerry na ituwid ang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Sinimulan niya ito sa pagtatrabaho ng marangal. Naging utility po ko sa ospital. Gawain ko po doon, parang po ko yung naglilinis. Kami kumukuha ng mga oxygen, gayon. Tapos kami naglalagay ng oxygen sa pasyente. Nabigo si Jerry sa kanyang pagnanais na mailagay sa ayos ang buhay. Muli siyang nalulong sa iligal na kalakalan. Pagdating ng 2 years, gumawa na ako ng diskarte. Yun nga, nagbebenta ako na ng gamot. Instead na 2,000 bibili nila sa labas, 1,000 lang sa akin. Tapos meron pang discarding sa patay. Pag nakakuha ka ng patay, may 2,000 ka, isang ulo. 2 taon ako doon, naawa ako sa mga namamatayan. Tsaka pag mayroong nagingalo, awang-awa ako. Pero nung natuto na akong maghanap buhay ng gano'n, wala nang awa, pinapanalangin ko na mamatay. Lahat ng kanyang kita nauuwi sa paggamit ng iligal na droga. Titira ko na alas 10, titira ko na alas 3, titira ko na alas 10 ng gabi. Dire-diretso yun, 4 na araw, ginawa ko, walang tulog. Kaya bandang huli, parang praning na ako. Ano ba, Jerry? Gumising ka na! Jerry! Ano ba? Di nagtagal, nakapag-asawa si Jerry ng isang dating mananampalataya sa pag-aakalang matutulungan siya nitong magbago. Ngunit mali ang kanyang inakala. Naging madalas ang kanilang pag-aaway. Hanggang isang tagpo ang ginamit ng Panginoon upang makilala niya ang buhay na Diyos. Nung time na yon na mayroong Bible, naramdaman ko yung salita ng Diyos. Hanggang sa nasasanay na akong bumasa. Doon nag-react sa akin. Mahal ako ng Panginoon talaga. Napakabuti talaga ng Panginoon. Naging simula yon ng tunay na kalayaan at pagbabago sa buhay ni Jerry. Ang salita ng Diyos ang naging daan upang talikuran niya ang mga likong gawain at sumunod sa katwiran at pag-ibig ng Diyos. Nagdesisyon siyang sumailalim sa rehabilitation ng pinapasukang ospital. Katuwang niya ang kanyang asawa sa landas ng pagbabago. Best tools talaga, prayer, tsaka may desire ka na talagang iwanan yan, tapos magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon. Sa transformation ng asawa ko, super drum na luha ang inabot ko muna dahil marami ring nag-judge sa kanya na hindi na siya magbabago. Pero sabi ko nga, may Diyos ako na nagbabago ng buhay ng tao. Walang imposible sa Panginoon, matigas man ang puso niya, talagang babaguhin siya ng Panginoon. Buhay na patotoo ang asawa ko. Ngayon, hindi lang siya basta Kristiyano, kundi lingkod pa ng Panginoon at magkasama kami sa ministry na ginagamit ng Panginoon. Baon ni Jerry ang lahat ng aral sa pagbabagong nangyari sa kanya. Mailalarawan ko ang Panginoong Diyos, na talagang napakuti niya, talagang gusto niya tayong hanguin mula sa kadiliman, gusto niya tayong ilipat sa kaliwanagan at alisin mula sa lumang pagkatao natin, alisin niya tayo ron. Gusto niya magkaroon tayo ng bagong pagkatao talaga.